Commission on Elections itinuturing na blueprint ang katatapos lamang na barangay at sangguniang kabataan elections. COMELEC may paglilinaw hinggil sa magiging hakbang nito sa mga guro na umurong sa pagsisilbi bilang electoral board. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe live. Audrey, nilinaw na nga ng Commission on Elections na hindi na nila kakasuhan ang mga guro na umatras para magsilbisa ng electoral board noong nagdaang eleksyon. Giniit naman ng COMELEC na sa kabila ng mga aberya noong BSKE, masasabi pa ring modelo ang nangyaring halalan. Taliwas sa mga unang pahayag ng Commission on Elections, nilinaw ngayong araw ni Chairman George Erwin Garcia na hindi nila kakasuhan o ipakukulong ang sinumang guro na tumanggi na magsilbi bilang electoral boards nitong nagdaang BSKE. Sabi din na Garcia, ang gagawin nila, iimbestigahan kung bakit umatras ang mga guro at kung tinakot man ang kakasuhan at hahabulin ng komisyon ay ang mga nanakot. Git pa ni Garcia, wala naman talaga silang planong magpakulong ng kahit isang guro. Gusto lang nila busisiin ano ang ugat ng pag-atras ng mga ito, lalo na at sa mga umatras sa mismong araw ng eleksyon dahil aabot sa halos 3,000 ang bilang ng mga ito. Ipinauubaya na rin ng COMELEC sa DepEd anuman ang magiging aksyon sa mga guro na umatras. Wala tayong planong magpakulong ng kahit isang guro. Hindi po natin intention yan. Mga bayani po natin yan, hindi mo tinitreat na criminal ang mga bayani. Ang sinasabi lang po natin, at least lang po, sa investigation, gusto natin makuha sa kanila. Sinakot ba sila? Eh, sinong nanakot? Anong ginawang pananakot sa kanila? Babalikan namin yung mga tao ngayon. Hindi yung mga guro. Tinakot na nga, pinakulong mo pa. Hindi natin gagawin yun. Again, we will not file cases against teachers. Lalong-lalo na sa mga hindi nagsilbi at nag-withdraw prior to the election. Sabi din ni Garcia, bayani ang turing nila sa mga guro. Kaya nga dinoble ngayong eleksyon ang honoraria na matatanggap nila na mula sa dating 5,000 hanggang 6,000, ginawa ng 9,000 hanggang 10,000 piso. Humingi lang ng pangunawa ang COMELEC kung hindi mapagbibigyan ang hiling nila na overtime pay. Anya, posible kasi itong questionin ng Commission on Audit, lalo na hindi naman talaga maituturing na empleyado ng COMELEC ang mga guro. Wala din anya silang budget para mabigyan ng OT-pay ang bawat isa dahil natapyasan din ang hiling nilang karagdagang budget sa DBM. Kahit gustong-gusto po ng COMELEC na magbigay ng mga karagdagan ng sahod o honoraria sa ating mga electoral board members, hindi po natin magagawa sapagkat wala naman po tayong budget, hindi tayo nabigyan ng budget. At kung meron man, meron po kasi na COA DBM circular na pinuprohibit yung pagbibigay ng overtime sa mga hindi naman empleyado ng ahensya. Sa ngayon, sabi ni Garcia, ang magagawa lang ng COMELEC para sa mga guro, isulong na sa mga susunod na eleksyon gawin ng 9,000 hanggang 10,000 ang kanilang honoraria at magkaroon pa ng karagdagang 2,000 pesos across the board. Samantala sa kabila naman ng pagtaas ng kumpirmadong election-related incidents na mula sa 29 ay 39 o 32 na at pati na rin ng pagkakaroon ng ilang mga delay sa halalan sa BARM, sinabi ng COMELEC na masasabi pa ring modelo at blueprint ang botohan ngayong taon para sa mga susunod na eleksyon. Nakita kasi ang mabilis na aksyon sa mga problema at ni isa ay walang naitalang failure of election. Bukod pa rito, naipakita rin nila sa publiko na matagumpay ang mall voting na maaaring maisulong na ipatupad sa mga susunod na eleksyon. Pati na rin ang early voting hours na maaari pang maisabatas at gawing early voting law. Dagdag na rin ang matagumpay na automated election na isinagawa sa 3 barangay sa bansa na nakapagpabilis ng canvassing at proklamasyon ng mga nanalo. Sa proklamasyon naman, may ilan pang natitirang ipoproklama ngayong araw sa Region 6. Ito ang mga naging tablado ang boto. Tiniyak ng COMELEC na ngayong araw matatapos na ang proklamasyon. Audrey, sa ngayon ay wala pang inilalabas na datos ang COMELEC hinggil sa naging voter turnout nitong barangay at SK election, pero inaasahan na mamayang hapon o di kaya ay sa buong maghapon ay mailalabas na nila ang datos na yan. Pagdating naman dito sa honoraria ng mga guro, ang target ng COMELEC ay maibigay na rin yan buong araw o ngayong araw dahil nga ang nais nila ay maibigay na rin ang karampatang honoraria para sa ating mga guro na nagsilbing electoral boards nitong eleksyon. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe.